Isinagawa ng Senado ang isang necrological service bilang pagbibigay pugay sa mahabang serbisyo publiko ni dating Senator Juan Ponce Enrile. Ang pag-aalala ng mga kasalukuyan at dating senador kay Manong Johnny tinutukan nila kay Raymond Dadpaas. Laki Raymond. Isang madamdaming necrological service ang inialay ng mga dati at kasalukuyang senador kay dating Senador Juan Ponce Enrile, o mas kilala sa tawag na JPE o Manong Johnny sa mga senador at mga empleyado ng Senado. Kinilala ni dating Senador Richard Gordon ang kasaysayan ng buhay ni Enrile. Simula sa kanyang dinanas na hirap simula ng ipinanganak sa Cagayan, ngunit sa kanyang tiyaga at talino ay nakapagtapos ng pag-aaral at naging isang mahusay na abogado at kalaunan tumagal ng ilang dekada sa serbisyo publiko. Para kay Gordon, si Enrile ay mukhang leon, ngunit pusong mamon dahil sa kanyang pagtulong sa mga nangangailangan. Sa panig nating Pangulong GMA, kung meron mang mahalaga kay Enrile ang salitang loyalty na kanyang ipinakita sa kanyang ama na si dating Pangulong Diosdado Macapagal. Siya ang may pinakamahabang record sa public service na kung minsan ay nakatatakot ngunit mataas ang respeto ng mga kalyado at ganoon din ng mga hindi kakampi. He became the most enduring public servant of our era, sometimes intimidating, but always respected by friend and foe alike for his unsurpassed brilliance. Nagpasalamat naman si Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri kay Enrile dahil siya ang kumuha sa kanya bilang Majority Leader kahit bagito pa siya noon sa Senado. Ngayon ay nakailang beses na siyang Majority Leader. Si Enrile ay hindi madamot sa oras para turuan ang mga bagitong senador kaya't napakataas ang respeto sa kanya. As a matter of fact, he probably was the oldest secretary ever to hold office. I think the Guinness Book of World Records should give him that distinction. Hindi naman makalimutan ni Senator Gabby Ejercito ang paggabay sa kanya ni JPE nang siya ay bagong salta sa Senado. Mabuti na lamang at sila ang nagkatabi sa upuan kaya't marami siyang natutunan sa kanya. Ibinahagi naman ni Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson na nagkasabay silang kumandidato noong 2001 at siya ay natalo. Inihabilin sa kanya ang kanyang mga legislative staff na pagkatapos ng 25 taon ay kasama pa rin niya sila sa trabaho. Unfortunately, the mentor lost. And ironically, the mentor won. After the election, you asked me na sabi mo sa akin, Ping, kunin mo yung aking mga legislative staff. Magagaling yun. Of course, I did. So, in my first term as a senator, my office was not built from scratch. It was built on trust. 25 years later, they are still with me. Para naman kay Senate President Tito Soto, naintindihan ni Enrile ang kabuuan ng buhay sa politika dahil sa tagal ng kanyang serbisyo sa gobyerno mula kay dating Pangulong Ferdinand Edralin Marcos noong 1968 hanggang kay Pangulong Bongbong Marcos ngayong 2025. Sa huli, sabi ni Soto, alam niyang happy na si Enrile kung nasan man siya ngayon pagkatapos ng 103 taon na pananatili sa mundo. Kabilang sa mga nagbigay ng eulogy sina Senador Robin Padilla, Senador Erwin Tulfo na nakasama sa kabinete ni Pangulong Marcos at Senador Jinggoy Estrada. Matapos iabot sa pamilya Ponce Enrile ang Senate Resolution No. 30 na nagpaparating ng paikiramay ng Senado sa kanilang pamilya, ay nagpasalamat si Pina Ponce Enrile sa lahat ng nagbigay pugay sa kanilang ama. Lalo na sa 23 taon na naging senador si JPE at tinawag siyang si Manong Johnny. Mula sa Senado ay nililipat sa Department of National Defense ang mga labi ni dating Senador Juan Ponce Enrile. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpaas ng DPRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mula sa Senado, maraming salamat, Lakay Raymond Dadpaas.